Bigyan natin example, DK. Kunwari, no, nakatira tayong dalawa sa Smoky Mountain, no? Magbabasura tayo, mangangalakal tayong dalawa. Pero, ang pinagkaiba natin, no, though we share the same mind, pero meron akong iba ng bahagi. Let's say, for example, ikaw, DK, iba yung sa'yo. Meron kang gusto kong usapan natin lagi ganito na lang tayo, mahirap lang talaga tayo, maglulupa, kawawa naman tayo. Pero ikaw, Logics, no, meron ka sa sarili mo, sa loob mo, you have this fire in you, no, na although, yes, the dark side of you is telling you, no? Your shadow is telling you na, hindi, talagang tama yung sinasabi ni Diyos, talagang sadlak na kayo rito. Pero merong liwanag sa'yo na nagsasabi, no, na, hindi, meron ka pang mararating. Meron ka pang mararating. So ikaw, no, although hindi mo sinasabi sa akin yon, gumagawa ka sa iyong paraan kung paano ka umuunlad hanggang sa nakikita ko, no? Oo nga, no? From being Smoky Mountain Boys, nakikita ko si Logix, no? Umuunlad siya, lumalaki siya. And then, imbis na matuwa ako, ay, nakaramdam ako ng pagkainis o pagkadismaya, pagkamuhi. Kasi ganyan naman yan kasi ganito yan kasi ganito. Yung dating logics, no, na kausap ko, kasama ko, aba, pinupulaan ko na, nilalait-lait ko na, minamaliit ko na. Hindi ko na nakita yung pinagsamahan namin, yung mga hard times namin na kaming dalawa, umiiyak kami, pareho kaming gutom. Pero naaalala ko, kahit gutom siya, dahil marami siyang nakalakal, binibigyan niya ako ng nakalakal niya, pinapakain niya ako. Lahat yun, binaliwala ko dahil nagkaiba na kami ng pag-iisip. No? Gusto niyang umunlad sa buhay. Ako hindi, kasi gusto ko ganito na lang tayo, lagi Smoky Mountain Boys lang tayo. Dahil doon, nagalit ako sa kanya. Nakaramdam ako ng puot sa kanya. Pero hindi ko na-realize na hindi pala ako kay Logix nagagalit, kundi sa sarili ko. Bakit? Kasi hindi ko nagawa o hindi ko magawa yung ginagawa niya. Bakit? Kasi hindi ako nagbago ng pag-iisip. Hindi ko tinignang mahalaga yung sarili ko. Hindi ko nakita yung self-worth ko. Hindi ko vinalue yung sarili ko. Lagi ko na lang tinanggap na, wala ako. Kasi sabi ng mga kasama namin dito, mga magulang namin, mga kasama namin sa entire community ng Smoky Mountain, maglulupa tayo habang buhay. Pero iba siya si Logix Sabi niya, hindi ako maglulupa. Oo, nagsimula akong maglulupa pero hindi ako matatapos na maglulupa dahil meron akong pangarap at hindi ito ang gusto kong pangarap para sa pamilya ko na maging sila ay maglulupa rin, kundi kami ay umunlad, pagsisikapan ko. So dahil doon, no, nainis ako sa kanya, nagalit ako dahil magkaiba na kami ng paniniwala. Pero hindi ko na-realize, Logics, hindi pala ako galit sa'yo. Galit pala ako sa sarili ko. Nagkataon lang na ang gusto ko lang ay magtayo ng karinderya dito sa Smoky Mountain at tanggap ako ng lahat, binibigay ko ng lahat dahil magkakaisa kami ng isip. Pero ikaw kasi iba ang ginawa mo. Nagtayo ka ng Italianis sa Smoky Mountain, hindi ka nagustuhan ng lahat. Alam mo kung bakit, DK? Kasi masyadong mahal ang benta mo. Hindi nila kaya ayaw nila sa'yo. Pero ilagay mo ang sarili mo sa isang lugar na prime, ilagay mo sa BGC, ilagay mo sa Makati, kikita yung Italianis mo. Bakit? Kasi naroroon ang audience mo, naroroon ang lugar mo, you're in the right place. So, ganun lang po ang buhay. Minsan nagagalit tayo sa ating kapwa, tignan din natin yung sarili natin. Baka hindi tayo nagagalit sa kanya, nagagalit tayo sa sarili natin dahil hindi natin naisip yung iniisip niya, hindi natin nagagawa yung ginagawa niya. So, ganun lang po. Thank you, Logix. Exactly, boss. Tamo Sabi ni Eric Anastasio, good evening, salamat po. Ang ganda po ng topic, more power. Tama yung mga puntong ganyan, ano? And not to boast, ano? Maraming mga comments. Hindi lang na natin sinasabi, ano? Maraming mga direct message na pinapadala sa atin yung empowerment, yung sana tuloy nyo lang po, sana makatulong pa kayo. Hindi na lang natin sinasabi lahat ng yun, ano. Pero tingnan mo doon sa mga taong galit lang sa'yo, ilang ang mababasa mo. Sabi ko nga sa'yo yung YouTube channel nating kakapiranggot ng subscriber Mayroong nag-post na iisa-isa Dilulu pa tawag sa atin Diba, diba? Kita mo, no? Yung worth mo, hindi nila nabavalue Hindi nila yung nakikita. Basta ang tingin nila, sarado na isip nila, mga gago yan kasi sinabi niyang mabait si Badong. Hanggang doon na lang sila, nabuhay na lang sila ng ganon, na parang ang dami mong sinabi, ang nakita nila yung kapirasong kapintasan. Ayun. Sa mga punto na gano'n, siguro maganda, ilagay mo sarili mo sa dapat mong kalagyan para makita mo yung worth mo. Ayun. Eto pa. Meron akong isang istorya tungkol sa old 50 pesos. Alam mo ba yung old 50 pesos story? Ano yan? Okay. Merong isang professor, may hawak siyang 50 pesos. Luma na. Ang ginawa niya, ginusot niya, tapos halata mo naman na talagang hindi na siya talaga bago, no? Then,
Pinakita niya ngayon sa klase niya, sa mga estudyante niya. Tanong niya, sino sa inyo gustong magkaroon ng 50 to? Okay. Ang, alam mo sagot ng mga estudyante, kung sino mga nagtaas na kamay. Alam mo kasi sino? Sino? Majority. Ropor. Di, lahat. Sino ba naman ang ayaw ng 50 pesos, di ba? Pero din yun eh, di ba? Ano? Eh di, halos lahat ng estudyante, nagtaas na nga ng kamay, ano? Eh di napangiti naman yung professor. Ang ginawa ng professor, nilukot niya yung pera, ano? Eh di, luma na nga, nilukot niya pa, ano? Nang mariin dun sa palad niya. O ngayon, eh di lukot-lukot na. O, sino pa sa inyo yung gusto pa rin itong 50 pesos na to? Alam mo kasi sino mga nagtaas, Elios? Sino? O, sila pa rin lahat. Lahat pa rin sila. Nagtaas pa rin ng kamay doon sa may gusto ng 50 pesos na yon. Eh di ang ginawa naman noong professor, inihagis niya yung 50 pesos sa sahig. Ano? Eh di inapakan niya, pinagulong-gulong. And then, pinulot niya. Eh di, ano na, marumi na, no? May mga bahid na ng alikabok na sa lupa. Ngayon, tanong ng professor, ngayon, gusto niyo pa rin ba itong 50 pesos na ito? Alam mo kasi yung mga nagtaas ng kamay, Elios? Sino? Lahat pa rin. Sila pa rin lahat. Bakit? Tanong ng professor. Alam mo sumagot yung isang estudyante. Alam mo sagot niya? Ano sagot niya? Sumagot si Ate Lisa Shields. Sagot niya, Prof, kahit po gusot po yan, at kahit po yan marumi, okay lang po yan, Prof. Kahit inapakan mo pa, hindi naman po nabawasan ng halaga ng 50 pesos eh. 50 pesos pa rin po yan eh. Nagets mo yung story? Yes, exactly, DK. No, napakaganda. Ganon din tayo. Na kahit I'm not sure kung, yes, napakaganda, no? Kasi, yes. Sige, go ahead, DK. Medyo naglalag lang yung internet. Sige, go ahead. Sige. Supportahan mo na lang after this. Sige, yes. Yung point na gano'n, ano, doon makikita mo kahit ilang beses tayong nakaranas ng kabiguan sa buhay. Marami tayong karanasan ng mga frustrations, mga kabiguan, maraming pagkakataon tayong nasaktan, ano. Maraming mga pagkakataon na reject maybe sa ibang mga pagkakataon or naging tampulan ng pangmamaliit ng iba. Pero ano man ang nangyari sa'yo, yung halaga mo, hindi naman niya nagbabago 50 pesos, still the same as 50 pesos. Kahit yan ay lukot, kahit yan ay marumi, hindi nababawasan yung halaga niyan. Ikaw bilang tao, maraming beses ka nang nasaktan, nadapa, nagkamali, na-reject, minaliit ng iba, but your worth still the same. Hindi nababawasan ng worth mo dahil lang sa hindi ito nakikita o kinikilala ng ibang tao. Parang ganito lang, Bradelios. Isipin mo sa sarili mo para kang diamond. Kahit malaglag ka sa putikan, still, diamond ka pa din. Hindi porket hindi nila nakikita yung kinang mo bilang diamond dahil nahulog ka sa putikan, it doesn't mean hindi ka na mahalaga. Kailangan mo lang linisin, pero hindi mo kailangan palitan ang diamond. Dahil yung pagiging diamond mo, nandun pa rin, naputikan lang. Hindi masamang magkamali. Hindi masamang ikaw ay dala minsan ng kabiglaanan mo. That's okay because you are a human being. Pero yung worth mo, yung halaga mo, nananatiling intact yan. Ano man ang mangyari, hindi man makita ng iba, may halaga ka pa rin sa sarili mo. Padelios, go. Yes, oo, ang ganda, napakaganda, no? Kasi totoo yun, tama si Ate Lisa doon, no? Talagang hindi naman nagbabago yung value mo. Ano man ang sabihin sa'yo, ano man ang ipukul sa'yo, laitin ka, maliitin ka, i-reject ka, hindi ka magbabago hanggat hindi nagbabago ang tingin mo sa sarili mo, no? You will not change, no? If you will not change your mind, if you will accept what they have said, then you will change. But if you will remain intact on how you believe in yourself, you will not change. You will stay strong and your value will stay the same. Ngayon, ganito, no? Isipin natin, no, na yung rejection, hindi naman siya laging pangit. Yung panlalait, hindi siya laging pangit. Yung pamumukol, hindi laging pangit yon. Yung pagsasabi ng no,
lagi kang nakakatanggap ng no, imbes na yes. Kasi ang gusto natin sa buhay, lagi gusto natin yes eh. I want this, I want that. Gusto natin lagi yes, no? Pero hindi lagi yung no, pangit eh. Kasi alam mo kung bakit? You have to get no so you would know. Kasi kung hindi ka ma-reject, you wouldn't know why you were rejected. Kung hindi ka pupukulin, hindi ka criticize, you wouldn't know what's going or what's wrong with you para maitama mo. Kung hindi ka i-reject, you will not know how to be accepted. If you don't know how to accept no, you will not know how to get yes. So, kung hindi ka marunong tumanggap ng negative, hindi mo alam kung paano ka kukuha ng positive. So, doon mo masasabi, no, you have to know the dark side of things, no? You have to get a lot of no's for you to be able to know how to get yes. You have to be able to get a lot of rejections for you to be able how to get an acceptance. You have to get a lot of negative criticisms to know yourself, no, on how to get positive criticisms. So, it's just up to you. Just don't lose your value, tingnan mo pa rin self-worth mo. Pero lahat ng sinasabi na, though it's negative, take it positively. You will learn a lot from those negative things. However, meron talagang ibang nagsasabi just to destroy you. So you have to be very mindful enough kung ano yung pipiliin mong negative doon. Dahil hindi naman na lahat ng negative para tulungan kang lumago. Na iba talaga, they just want to destroy you or that person just want to destroy you. If that's the case, then don't pay attention to his criticisms, to his rejections, to his no's, to a lot of things that he's telling you, negative things about you. Just don't pay attention. Pay to the negative things that will bring out the positive things in you. Yawn, DK. Ayun. Kaya, huwag mong pagsiksikan ng sarili mo sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga sa'yo. Di ba? Sabi nga ni Ate Lisa Seals dito, when a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower. Diba? Baka wala ka lang sa tamang lugar. Huwag mo ipagsiksikan, sarili mo. Ayaw ka talagang tanggapin eh. Oh, yung mga bashers natin, yung mga haters natin, nakikita mo, puro hate pa rin sila eh. Huwag mong ipagsiksikan sarili mo ron. At wala kang obligasyon na ipilit ang sarili mo sa kanila sa mga espasyo ng mga taong ayaw ka namang tanggapin. And that's okay. Hindi mo kailangang i-prove ang worth mo sa lahat dahil hindi mo kontrolado ang reaksyon ng tao sa'yo. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng tao sa'yo o sasabihin ng tao sa'yo. Pero ang kontrolado mo kung paano mo tingnan ang sarili mo. And that you can control. Huwag mong igiit kung ayaw nila. Di wag. Who cares, di ba? Dahil ang tunay mong halaga, hindi naman nasusukat yan sa price tag eh. Yung bang worth mo, nasusukat doon sa price tag na nakakabit sa pagkatao mo? No. Yung bang halaga mo, nasusukat sa popularity mo? No. Yung bang value mo, Brad Ilyos, nasusukat sa trabaho mo o sa relasyon mo sa iba? No. Yung value mo o yung halaga mo, na may measure yan maybe sa pag-uugali mo, the way you treat people. Na may measure yan sa ability mo to deal with people with conscience. Kung paano kang makitungo sa kapwa, yung halaga mo na yan. Kung paano kang makisama sa asawa mo, sa kaibigan mo, kamag-anak mo, kung paano mo pinapahalaga ng sarili mo nang kahit walang pumapalakpak sa'yo. Kasi baka kaya ka nagpapahalaga lang sa sarili mo dahil pinapalakpakan ka. And sa atin, no. We do not even care kahit walang mag-like. Even wala kaming subscriber, that's okay. That's fine. As long as nandyan si Ate Lisa, nandyan si Rob, nandyan si kung sino-sino man, mahirap na si pag-ibig at katotohanan. As long as itong mga taong ito na nakita mo at lumapit sa'yo na may mga taong magagandang kalooban. As long as itong, sabi mo nga Brad Ilyos noong nakaraan, hindi baling konti ang aming viewers. Kung kumukonti nga viewers namin dahil nababawas at nakapag-move on na sila, well, we really appreciate all of you. Bakit? Dahil konti na lang kayo, it's time for us to stop. Bakit? Naka-move forward na kayo eh. Naka-new season na kayo. May sarili na kayong buhay. And one day, magkikita tayo
na magkukumustahan, kumusta na ang buhay after MCGI. And we're happy with that. Hindi kami lalagi rito at tatagal ng ganun katagal. Bakit? Kasi sapat na kami para maipakita namin sa inyo na ang halaga mo bilang isang tao, dyan na may measure yan. Hindi mo kailangan na ipilit ang sarili mo sa mundo ng mga taong hindi ka kayang bigyan ng halaga. Huwag mong puwersahin, masisira ang buhay mo. Piliin mong manatili sa lugar kung saan hindi mo kailangang ipagsigawan ng worth mo. Kasi doon, mararamdaman mo kagad ang halaga mo. Pahalagahan mo sarili mo, hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil alam mong worth it ka. Kaya mo pinapahalagahan ang sarili mo. Gets, Brother Dios? Yes, oo, totoo 'yon, no, DK. Kasi in the first place, no, logics, no, kailangan maintindihan ng bawat isa, no. Buo ka naman eh. You're not broken, no. If a cult broke, kumbaga, di ba yung cult, no, na-break ka niya, no, you were broken, no, by a cult, no. Doesn't mean na talagang broken ka naman completely. Eh. Buo ka pa rin. Andun pa rin yung fragments, andun yung pieces. Sinong bubuo nun? Ikaw. Nasa iyo pa rin naman yung parts eh. Baka nga hindi ka naman talagang nawasak. Kumbaga, nalamatan ka lang. So all you have to do is just change your mindset. Ano? And tama, no? Don't be in a place that you're not accepted. You've tried, you've serviced some people in that space, in that community, you served. However, hindi nila nakita yung service mo. And yet, no, meron ka lang nagawang kaunti or meron kang nasabi na hindi align sa kanilang gusto o sa gusto ng isang tao, na-devalue ka na, it's fine. Kung ano man ang sinasabi sa'yo, ano man yung mga critics sa'yo, insult sa'yo, it's okay. Just treat it as teachers, no? All of those things, all of those words, no, will bring the best in you. It will bring out the best in you. Just take all things positively. Remember, not all enemies are real enemies. Some enemies are also friends. Why? Because they're telling you the truth. Pero meron talagang enemy, gaya nga sabi ko siya kanina, no, DK, no, logics, meron talagang enemy, na enemy lang talaga. Gusto ka lang niyang i-destroy. So, again, just be mindful, no, to discern, to know, sino ba talaga yung enemies mo na nagbi-bring out ng best sa'yo, o yung enemy mo na talagang i-destroy ka lang niya, gusto ka niyang pabagsakin, layuan mo yon, layuan mo yung tao na yon. Para hindi ka talaga ma-completely mabagsak. Or, ang pwede mong gawin is you face that enemy, no, you face that, no. Bakit? Kasi doon mo makikita, no, na mas malakas ka sa kanya kung naninindigan ka, pinapakita mo, I am not affected, thank you for all your words. Actually, you're bringing out the best in me. You are the darkness, and kumbaga, you're trying to put me in my own darkness, pero still, no, I know my darkness, so that's why I'm shining bright, because I know my darkness, and I'm not like you. So, ganun lang naman, ano, it's either you face it or you go away, you run away from it, pero kung ako tatanungin mo, BK, I'll face it. Yun lang naman sa akin. Oo. Surround your people, di ba? With people who value, who can see your worth, di ba? But to those people who don't see your worth, para sa akin, Badelios, ngayon sa nare-realize ko, why waste time dealing with these people? These people who don't see your worth. For me, they are not worth your time and energy. Palagay ko, wala eh. Walang amount of time para pag-ukulan mo pa ng panahon tong mga tao na to eh. Just simply ignore them. Whatever they say, yes, then don't let it affect you. Kumbaga parang yes, learn the art of being unbothered. Kasi art yun eh. Na-realize ko, ano siya eh, skills. It's an art eh. It's a skill eh, that you can actually develop. Na-realize, kanina nga may nagtatanong sa akin eh, how do you feel? Sabi niya, kilala niya, nakikinig siya ngayon eh. Sabi niya, how do you feel noong may sinabing ganito? Wala ka ko. Nginitian ko na lang, tinawanan ko na lang. Dati, Brad Ilios, hindi ako ganun eh. I'm bothered eh. Pero now, parang ramdam ko, I have the skill na actually na-develop na art of not being bothered any longer. Ang sabi ko na lang, well, just don't mind these people. Treat them as a background noise in your life. Ganun lang naman talaga sa buhay. Nothing more, nothing less. Why? Because I know my worth. I know my value.
So why would I force myself on people who cannot accept me for who and what I am? Ako to eh. Ito ako eh. And you cannot accept me? Why will I force myself to a kind of person like you? Eh sabi nga nung kanta, naririnig mo ba yung kanta na ni, ni ako naman muna? Yung may part na ganun, dahan-dahan nating iangat ang muka. Sa'yo pinagtatunan yun. Oo. Upang masilayan ang mga taong ikaw ay pinapahalagahan. Ayun. Ang ganda nung line ng kanta na yun eh. Dahan-dahan mong iangat ang mukha mo upang masilayan ang mga taong ikaw ay pinapahalagahan. May mga tao talagang nagpapahalaga eh. At etong mga tao na to, surround these people. Why would they exert effort? Dito sa mga taong ganito na mga negative ang dala sa buhay, even just a single tap on my keyboard, I don't even have the time to respond to your post. Nakikita ko yung mga post, but I choose not to. Why? Because I know my value. And I know your game. And I know your level. So why would I care? Who cares anyway? Will you even listen in the first place? Or are you just waiting again, waiting for the next mistake that I might say para maibato nyo uli sa akin? Well, it's just gonna be a never-ending throw of arguments. And honestly, I have nothing to prove to you. I don't even owe you an explanation. No obligation. No contract. So tell me again, who cares? Padillos, last word. Or Yes, gusto mo I muna agree, no, mag-comment? DK, no? That's very important, ano? You have to learn that skill, ano? It's a skill that you need to develop. Yung you don't get affected by insults, by negative criticisms. You also don't get affected by praises, ano? You just stay as you are, no? You know your value, you know your worth, no? If somebody's telling you negative things, no, you don't react, but you respond in love and in peace. Contemplating the words, baka nga, oo, no, it could be true, it could be not true. If it's true, then if let's say, for example, ano, you tell me, Elios, no, may laway ka pa ni Bes. Ako kasi, hindi ako kaagad magagalit. What I will do is, I'll try to be calm, talk to the person, and then ask him, oh, you said that to me, no? Sa tingin mo, no? Why did you say that to me? Ano ba yung nakita mo sa akin na may remnants pa ako o may bahid pa ako ni Bes? Kapag sinabi niya na ito, at totoo, then I'll tell the person, thank you for letting me know. Siguro kailangan ko i-wipe talaga ito para maalis sa akin itong laway na ito. Pero let's say for example, no, tinanong ko siya at sinabi niya at wala siyang napatunayan, then sasabihin ko sa kanya, you're a fool for saying those things na hindi mo naiintindihan. So, ang pinakamahalaga lang talaga is how do we respond on all in all things or on all things, ano? We have to be responsive, no? Being mindful, no? Lagi nating unahin yung puso natin at huwag tayong mapapa-apekto sa insults or sa mga praises, even sa praises, no? Kasi baka pag pinupuri ka, di kayo baka lumaki ulo mo. Nakalimutan mo na kung sino ka at nakalimutan mo na yung dating ikaw, no, na gusto mo maglingkod, magsilbi, magbukas ng kaisipan ng iba. Dahil pinupuri-puri ka na, nag-iiba ka na, naging mataas ka na, naging mayabang ka na, taas na ng tingin mo sa sarili mo, gino-glorify mo na sarili mo, ikaw na lang lagi at tama, di ka pwede magkamali. At ang masaklap, you're trying to influence a lot of people. So kung meron kang following, meron kang cult following, that's the biggest problem kasi nagkakaisa kayo ng pag-iisip at minsan ang pag-iisip ng mga nai-influence ay mas malupit kaysa sa doon sa nag-i-influence. So we have to be very mindful, no? Know your worth, know your value. But then again, if you are a leader, no? Iba rin naman 'yon. Be mindful as well, no, kung paano mo sila ini-influence kasi baka mamaya, no, you're trying to hit a person that you don't really know, no? You're trying to beat a guy na hindi naman pala ganun siya kasama dahil hindi mo lang sa gusto pero na-frame mo doon sa mga influencers mo, itong taong ito ay hindi mabuti, wala ito, walang kwenta ito, iba ang paningin nito. So, be mindful as well of your followers. Baka mamaya maimali mo sila ng pag-iisip. So, kasama yun, no? You don't just think of your worth or your value. You also think of your followers, not of their value and not of their worth,
but of course of the way they are influenced. Kasi yun ang magdi-define sa isang leader o sa isang influencer kung mabuting influencer siya or leader siya. Doon mo rin ma-define yung kanyang value and yung kanyang worth as a leader, yung value niya as a leader. So again, just be mindful, be loving, be compassionate, at huwag ka mapapa-apekto. Kasi yung salita, hindi ikaw yon. Yung thoughts, hindi ikaw yon. Yung emotions, hindi ikaw yon. Those are not you. Yung ego, hindi ikaw yon. Ang ikaw, yung kamalayan. If you are aware, walang makakapag-shake sa'yo. Ano man yan, pagpuri man yan, o paglait, o pag-insulto, kung hindi ka nagpapadala doon sa iyong mga iniisip o sa mga naririnig mo, nabubuhay ka ng totoo. At ang nabubuhay sa iyo ay hindi ego. Ang nabubuhay sa iyo ay ang awareness o tinatawag natin sa Tagalog na kamalayan. Kaya mabuhay tayo sa kamalayan, hindi sa ego. Kundi dahil kapag sa ego tayo, wala tayong gagawin dikit kundi maghanap ng away, maghanap ng titignan, pupulaan. Alam mo, may kasabihan nga na logics no na yung daw tao na mahilig pumula sa kapwa, walang ginawa, walang oras kundi pumula sa kapwa. Walang oras yun sa sarili para i-criticize niya ang kanyang sarili. Tawag sa tao na yun, self-righteous. So mahirap ang ganong kasama. Kapag ka ganon ang kasama, better yet, layuan mo, humanap ka ng lugar kung saan ka babagay. Yung nakikita mo no, na nakikita nila yung value mo at nakikita mo yung value nila at isurround ninyo yung inyong mga sarili patungo sa inyong sariling tagumpay. Yun lang naman. Thank you, Dike. Galing, ganda. Yun yung mga advice namin. Ito, Elios, naisip ko lang, minsan yung worth ng tao, minsan nadi-define sa Napatingin kasi ako sa t-shirt ko ngayon eh. Butas eh. Ikaw, yung t-shirt mo, gaano ka mahal? Alam mo, yung short ko ngayon, butas. Oo. Tingnan mo, Elios, may naisip lang ako. Ito yung malungkot eh. Yung worth mo sa paningin ng ibang tao, minsan na-realize ko, nakabase sa relo eh. Naniniwala ka? Sa alahas, sa Yes. sapatos mong mamahalin. Mm-hmm. Kasi si nanay, binili ko ng relo. Alam mo magkano bili kong relo sa kanya? Ano, magkano yan? 18 pesos. 18 pesos. 18. 1.8 pesos 18 pa. pesos sa 18. Promo siya ng Lazada. Parang unang bili, ganon. Tapos may mga voucher pa. Tapos free shipping pa, ganon. 18 pesos lang. Relo lang siyang pambata. Tuwan-tuwa si nanay. Sayang-saya siya dun sa 18 pesos na relo niya. May relo, Brad Ilios, 100,000 eh. Ewan ko, may million pa nga yata. Na relo di ba? Minsan, Oo. Totoo yun. Ni Anino yun, hindi ko pa nakikita eh. Pero anyways, kayo nakakaalam yung mga mamahalin eh. Minsan, sa paningin ng tao, nakabase minsan sa mahaling sapatos, sa alahas na suot, sa kwintas, sa relo, mga branded na kung ano-anong dala na bag, Yung mga taong ganon, tingnan mo, pansinin mo to, Brad Ilios. Kapag pasok mo sa boutique, palagay mo anong treatment sa kanila ng mga taong representative or sales person sa boutique na yon. Di ba todo bate, todo saludo, Kasi naka-armor ka ng status symbol eh. Meron kang dala-dala sa katawan mo ng mga branded eh. Ganyan po kumikilos ang mundo eh. Sa mundo, parang mas may respeto ang ibang tao sa'yo kung meron kang kinang sa katawan. Pero, teka lang. Tamo, Brad Elias, let's just make a simple experiment. Tingnan mo lang, buong buo ka. Ang dami mong adorno sa katawan. Eto ngayon ang gawin mo. Tanggalin mo lahat ng yan. Walang relo, walang alahas, gusgusin ng damit, nakatsinelas ka lang. Pumunta ka uli sa parehong butik. Do you really think you'll be treated the same way as before? Ay, hindi. Malayo. You will be treated completely reverse, in reverse ang mangyayari. Of course. Why? Sadly. Kasi hindi ka nakamuka nung gusto nilang makitang muka sa'yo. Exactly, boss. Because the world measures your value through your outward appearance. Pero eto ngayon, Badilios, iba na yung itsura mo. Tingnan natin to na mas malalim. Ikaw pa rin na parehong tao. May utak, may puso, may dignidad. Pag wala na yung kinang sa katawan mo, maiiba yung treatment sa'yo, no?
Ibalik natin uli sa dating meron kang relo, maayos na kasuotan. Pasok ka sa tahanan mo where you belong. Kapag ikaw ay nakasuot ng relo, branded na damit, yung kinang nandun pa rin, sa family na pinuntahan mo sa tahanang inuwian mo, tingin mo respectable ka pa rin sa kanila. Doesn't matter. Yes, di ba? Pero, alisin mo ngayon yung relo, branded na damit. Ikaw bilang isang ama, alisin mo lahat yung mga adorno mo. Pagpasok mo, tatay ka pa rin ba sa mga mata ng anak mo? Same. You remain the same thing. Di ba? Nanay ka pa rin sa mata ng pamilya mo. And even, dumating pa yung panahon na hindi ka na makapagtrabaho, ikaw pa rin ikaw. Mahal ka pa rin nila. Why? Because these people don't love you because of what you wear. They love you because of who you are. Diba? Exactly. So stay with the people who value you. Even when you have nothing to offer. Dahil etong mga taong ito yung magiging kasangga mo until the last breath of your life. Huwag mong ikahiya kung ikaw man ay isang taxi driver, pedicab driver, labandera, kargador, name it. Kahit na nasa laylayan ka pa ng lipunan, hindi po yan ang sukatan ng tunay na value ng pagkatao. Kung sa mata ng iba, para kang basahan, don't bother. Because it's not what they see that matters most. What matters is you, your soul, your heart, your truth. You deserve to be happy. You deserve to be loved by people who truly know your worth. So don't mind those people who don't like you. Because in the first place, you cannot please everybody. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong hindi ka naman pinapahalagahan. Live your life as happy and fulfilled as you can. Because at the end of the day, that's what truly matters. To be loved and to love in return. Not for what you wear, but for who you are as the real person. Ayun. Maikli lang ang buhay. So, isurround mo na lang ang buhay mo sa mga taong mamahalin ka. Last word nga, Bradillos. Oo, that's very true. That's very right. Choose your place, know your place. You are meant to love and be loved. Yan yung true nature ng tao. We exist to love. While we're here in this temporary world, in this material world, let's all move with love. Let's not have time in hate and anger. We suffer, that's a given thing. Lahat tayo may pighati. We go through that. Lahat naman ng tao meron yan. Pero lagi nating ibabawan ng pag-ibig, Mabuhay tayo in the present moment, Huwag tayo magpa-bother doon sa kahapon at huwag tayong mag-alala doon sa bukas. Huwag natin masyadong isipin yung sinabi ng kapwa natin kahapon sa atin at huwag na nating basahin yung kanilang negatibong komento sa atin. Kundi, tingnan natin yung yun, Tingnan natin kung sino ang mahalaga, anong mahalaga, sino-sino ang mahalaga at sino-sino ang pag-aksayan mo, gusto mong pag-aksayan ng oras mo, pag-aksayan mo, ubusin mo ang i-share mo yung pag-ibig sa mga taong ito. Pipili ka talaga. You have to choose. Pero wag ka magtatangi. Okay? So, mabuhay lang tayo sa pag-ibig, Ibigin natin ang lahat, pero meron ka rin talagang iibigin kung saan yung lugar mong nababagay ka. Doon ka lumagi kasi doon ka lalago, doon ka lalaki. So kaya sa pamamagitan nito, kapag ginagawa mo, nakikita mo ang value mo, pinapahalagaan mo ang sarili mo, you are serving yourself, you are valuing yourself because you know your worth. So, maggumalaw tayo sa buhay, Nang may pag-asa, positibo, may pag-ibig, gumalaw tayo ng masaya, mamuhay tayo ng masaya. Huwag tayong mamuhay sa galit, sa pag-iingitan, selosan, siraan, kundi piliin natin lagi ang umibig sa kapwa. Di ka man niya gusto, huwag ka magtanim ng galit sa kanya. Kung nagtatanim siya ng galit sa iyo, ibigin mo pa rin siya. Pero, ang kailangan mo lang laging gawin ay lagi mong pag-ingatan ang iyong puso at kaisipan na huwag maapektuhan ng salita ng mga tao na hindi ka naman talaga nila gusto o anuman ang dahilan,
sa kanila na yon, hindi na yung mahalaga sa'yo. Dude, I'm not thinking about you, and I will not think about you. Since I'm not thinking about you, I will not be thinking about your words. What I'm thinking about is I'm thinking of me. I'm thinking of myself and my family and all those people who love me. That's what I'm thinking about. And never I will think about you because I will not grow by thinking about you. For me, staying negative is not productive. So I won't stay in that negative side. I'll be staying in the positive side, in the side of love. Thank you. And yes, again, at the end of the day, maikli lang po ang buhay. Lalo na sa kalagayan po natin bilang mga exiters. After spending decades sa MCGI, sa isang sistemang kumain tayo ng maraming taon ng buhay natin, ngayon, here we are. Ano tayo ngayon? If we're being honest, maybe we have only 5 years left. Di ba? Maybe 10 or maybe 20 if we're lucky. Pero alam nyo, mga ka-pause and ponder namin, I'd rather spend those years with few real friends. Okay? Kahit ilan lang yan. Who truly value me. Kesa palibutan ko ang sarili ko ng mga taong nariyan lang dahil may nakukuha sa'yo. Hindi lagi ang batayan ng self-worth mo sa dami ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi palakihan ng bilang ang pagkakaroon ng value or self-worth. Hindi sa paramihan ng bilang ng kaibigan. Ang mahalaga, konti man ng kaibigan mo, at least totoo na mga nakapaligid sa'yo. Yung hindi ka lang kasama kapag may pakinabang ka. Yung hindi ka lang pinapansin kapag may ambag ka. Yung kasama ka kasi ikaw ay ikaw. At the end of the day, it's not about the quantity ng mga taong nakapaligid sa'yo. It's about the quality relationships. The kind that brings peace. Respect. Yung real connection. Yon ang importante sa lahat. Kaya, ano man ang kalagayan mo, taas noo. Sabihin mo, mahalaga ka. At worth it ka. Para maramdaman mo yan, isurround mo ang mga taong nakapaligid sa'yo na mga taong nagpapahalaga sa'yo. Hanggang sa muli, ako po si Logix. Magandang gabi. Ito po ang Pause and Ponder. I held you close through darkest nights, wiped your tears, turned wrong to right. I worked my hands until they bled, so you'd be warm, so you'd be fed. I gave you love, I gave you all. I caught you every time you'd fall, but now the rooms are cold and wide, since you've left and closed your sight. But you're still my child, wherever you go, even if I'm left with tears that flow. You may forget, but I hold tight to every hug, to every night. I gave you life, I gave you me, even if you've set me free. You'll always be through every mile. You're still my child. Your shoes are still beside the door. Your laughter echoes through the floor. The bed you slept in waits each day, though years have slowly washed away. No calls, no cards, no sweet I'm fine. I
Pa-mute ka. I don't want fame, I don't want gold, I just want your hand to hold. Just one word or one last glance to